Anak, ano, paubos na ba? Huwag na ito po. Ubos yan mamaya. Uy! Uy! Eden, Renz, kamusta kayo? Okay lang. Buti naman napadaan kayo. O, bili na kayo ng ulam. Masarap yan. Sarap ba? Oo. Teka lang. Ba't ang baho? Mabaho, sabi ko. Ang baho ng mga paninda nyo. Ano yun? Adobong tae? Hindi, Renz, lahat ng ulam namin niluluto. Fresh. Oo, araw-araw bagong luto lagi. Oo, okay po. Napadaan lang naman kasi kami. Dito yung way, tapos nakita namin kayo. Dito pa rin pala yung pwesto nyo, no? Ilang taon na kayo dito? Oo, kasi binabalik-balikan din ng mga tao dito. Bili na kayo. Ilang taon na rin kayong mahirap? By the way, si Eden, yung girlfriend ko, yung classmate natin. Babe, baka pwede mong i-share sa kanila kung ano yung promotion mo ngayong araw. Oo nga pala. Na-promote ako. Dati kasi, empleyado ako. So, ginalingan ko. Ngayon, manager na ako. Tama, manager na siya. Naka-graduate lang naman kasi kami nung college. Kasi ikaw ay, ano ulit? Undergrad? Hindi ako nakatapos. Oo nga, alam namin, hindi ka nakatapos kasi yung mama mo na aksidente na pilay. Kawawa ka naman, Arian. Hindi mo ba sinisisi yung sarili mo o yung nanay mo dahil sa kanya napariwara yung maganda mong kinabukasan sana? Sa bagay, mga mahihirap, wala namang ibang mindset. Kapag na-stop na yung mga pagkakataon, hindi nakahanap ng ibang paraan. Tingnan mo kami, nagsikap kami. Ito naman, si Renz. Magre-resign na ako kasi medyo mababa yung sahod ko. Etong girlfriend ko, hiring sila. So, ipapasok niya ako dun sa company niya. Ay, gusto mo rin makapasok? Pero mukhang bawal ka dun eh. Joke lang. Joke lang din. Di ka naman talaga makakapasok doon kasi mga matatalino tsaka nakatapos lang. Yung pwede doon, di ba babe? Oo nga. Isa pa, alam ko naman, hanggang dito na lang yung buhay nyo. Dito sa pagtitinda ng mga pipitsugin na ulam. Alam mo kung meron dapat sisihin? Mama mo. Hindi kasi nag-iingat, nasagasaan tuloy. Yan, nabaldado. Ano ka ba, Renz? Wala mo dapat sisihin. Wala may sisihin yan. Okay lang. Okay lang din na habang buhay na lang kayong magtitinda ng mga basura nyo dito sa kalye. Babe, Let's go. tara. Baho. Kaya mo na yun, ma. Huwag mong isipin yung mga sinasabi nila. Ang sama naman ng salita ng mga batang yun. Ma, magtubig ka muna. Huwag mo itintihin yun. Ako, wala lang buhay yung mga yun. Okay ka na, ma? Alam mo, anak, minsan, talagang napapaisip ako kung ba't ako na-aksidente. Sana kagaya ka din nila, naka-uniforme ng ganun. Nasa mataas na opisina. Sana napagtapos din kita. Aba, ma, wala naman may gusto mangyari to eh. Wala may gusto mong masakasaan. So ba, gugustuhin mong baldado ka habang buhay? Di ba hindi naman? Sana nga umayos na tong pa ako para makakilos ako ng normal. Para makapagtapos ka pa rin. Yun na yung pinag-iipunan natin, di ba? Kaya nga tayo nagtitinda dito para makapag-therapy ka, para gumaling ka, para makalakad ka na ulit. Huwag mo na isipin yung sinasabi nila. Di sa akin mahalaga kung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang mahalaga sa akin, ginampanan ko yung pagiging anak sa'yo. Kasi, syempre, sino pagtutulong sa'yo? Ako lang naman eh. Wala ka naman ibang anak. Yeah, mo anak, pagka dumating yung panahon na nakalakad ako, babawi ako. Sana may ayos mo pa rin yung pag-aaral mo. Ilang taon na lang, tapos ka na sana. Huwag ka mag-alama, pag gumaling ka, babalik ako sa pag-aaral. Magtatapos ako para hindi nila ako hamakin. Totoo yun. Namiyak. Excuse me. Ayan, may bibili. Hi. Ano po? Buti umabot ako. Bukas pa kayo. Paubos na nga po yan eh. Oo, sabihin ko lang sa inyo, ako yung may-ari ng POTG restaurant. Pamilyar ba kayo doon? Opo. Opo. Oo. Kasi naabutan ko yung mga empleyado ko. Ang sarap sila sa kinakain nila. Opo, dito po sila bumibili kasi dito ako dito restaurant sa inyo. Ayun nga, tinikman ko rin naman. Hindi ako nagsisi. Napakasarap ng luto niyo. Sino ba sa inyo yung nagluluto? Mama ko po. Siya po yung magaling magluto. Ako po si Joshua. Sir Josh, salamat po. Matagal na ba kayong nagtitinda dito? Actually, magkatatlong taon na po. Ano? Tapos ngayon ko lang natikman yung luto niyo. Ganito,
plano ko kasing mag-expand ng negosyo ko. Magtatayo pa ako ng ibang branch ng restaurant ko. Kung papayag sana kayo, baka pwede ko kayong kunin business partner. Anak, Seryoso po ba? Hindi naman ako magbibiro basta usapang negosyo. Ito na opo. Payag po kami. Saka yung ganitong klaseng luto, o dapat matikman to ng buong mundo. Ganito na lang ha. Medyo late na rin kasi. Bukas ng umaga, punta kayo sa opisina ko. Tapos pag-usapan natin kung ano yung magiging terms ng kontrata natin. Sige po. Sige po. Kung paano mauna na ako. Pero bago ko umalis, baka pwedeng order ako nito. Opo, sige. Anak, dito mo Balot ilagay. ko na po sa inyo. Oo, lahat yan. sige, sige, dyan. Sige. Salamat ha. Pantagal naman ng boss mo. Ay, hayaan mo siya. Teka lang. Arian! Ano ginagawa mo dito? Pinapunta ako ni Sir Josh. Meron daw kaming pag-uusapan. Saglit lang sabi mo, Sir Josh? Ay, di ba baby yun yung boss mo? Oo. Teka lang. Kayo magkakilala ng boss ko? For your information ha, sa pagkakaalam ko, si boss, hindi yun nakikipagkaibigan sa mga katulad mo na mahihirap lang. Hindi, may pag-uusapan kasi kaming business. Pag-uusapan. Oo. Teka lang bakit naman si Sir Josh mo makikipag-usap sa isang katulad mo na di hamak, nagtitinda lang ng karinderya sa kanto? Hindi na ako magtataka. Of course, basta mahihirap, oportunista. So, sa palagay ko, nag-stalk yan sa atin para malaman kung ano yung mga pasikot-sikot dito. Huwag ka na gumawa ng kwento. Alam mo, mabuti pa, mga katulad mong mahihirap pa sa daga, doon ka nababagay sa squatter. Kung saan ka nagtitinda. Di ba yung mga customer mo doon, mga nagamit ng nagbabawal na gamot, basurero, yung mga mabababang level lang. Ako yung bagay. Ako yung bagay dito kay Sir Josh, di ba? Oo. Hindi mo na ako mag-apply ng trabaho. May ibang pag-uusapan lang. Tsaka ang dami mo naman sinabi sa mga customer namin. Akala ko mag-a-apply ka. Tsaka, kung mag-apply ka man, for sure di ka matatanggap. Itsura ko pa lang, oh. Gusto mo, magicin pa kita eh. Alam mo ikaw, inaaksaya mo yung panahon mo dito, yung oras mo, kaya pwede ba umalis ka na? Kung hindi, tatawag ako ng security guard. Malis ka na! Malis ka na! Ayoko ng skandalo. Sige. Alis! Aalis na lang ako. Oo, mabuti pa umalis ka na. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Alis! Layas! Sige. Arian! Ay, Sir Josh. Sir Josh, ito kasi, kilala ko to eh. Actually, hindi kami magkaibigan yan. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga mahihirap. Pinapunta mo daw dito, nag-iilusyon lang yata yan eh. Sir Josh, ako po si Renz. Siya pa na yung boyfriend ko na ire-recommend ko sa'yo para sa ini-expand mong restaurant. Restaurant. Yes. Sir Josh, magaling ako magluto. Teka lang ha. Kasi kanina nung papalapit ako, naririnig ko yung mga pinagsasabi nyo eh. Pinapaalis nyo si Arian? Kasi nga po, wala naman yung kwenta. Kung totoong pinapunta mo siya dito para sa trabaho, ay sir, magsisisi ka. Wala yung pinag-aralan. Sir, actually nakatira siya sa squatters area kung saan yung mga tao doon hindi mapagkakatiwalaan tsaka nagamit ng mga kung ano-anong pinagbabawal na gamot. Mahirap pa po sila sa daga. Actually, ang babaho ng mga tao doon. Tama po, sir. And, oh, babe, What? alam ko na. Siguro pinapunta ka dito para sa ine-expand na restaurant? Sir naman, alam niyo naman di ba? Squatter area ang tinitirhan yan. Paano lang kung ano yung lutuin niya para sa mga customers? Sir, I think Malinis naman yung luto I ng... think hindi malinis yung luto na, tsaka hindi siya mapagkakatiwala sa business. May record yata ng criminal yung mama mo, kaya siya napilay, di ba? Pilay yung mama mo. Kasagasaan, tsaka sinignakaw siya, I think. Tama, sir. Okay na? Huwag naman kayo gumawa ng mga kwento. Hindi totoo yun. Tapos na kayo. Ikaw, hindi kita kilala ha. Ang tabas ng dila mo, hindi ko gusto. Alam mo, Eden, kung meron man squatter dito, yung mga ugali nyo yun. Para lang sa kaalaman nyo, pinapunta ko si Arian dahil gusto ko siyang kuning business partner. Tama ka. Para doon sa expansion na gusto kong mangyari. Pero sir, napaka-imposible naman yun. Hindi niya kayang gampanan yung ibibigay mo sa kanyang obligasyon. Tingin mo, kaya mo? Bakit naman? May pinag-aralan ako. Alam mo kung anong tingin ko? Tingin ko ikaw yung magiging dahilan bakit babagsak yung negosyo. Kaya ngayon pa lang, puputulin ko na kung anong mga relasyon meron kayo sa kumpanya ko. Sir, kakapromote lang po ng girlfriend ko. Kaya nga po. Di ba? Kalimutan mo na yan. Ikaw, nag-a-apply ka? Tingin mo tatanggapin kita dito? Walang lugar yung mga kagaya nyo sa negosyo. Pero sir, napaka-unfair naman nun. Ako, edukada, versus sa squatter na yan. Pag-isipan nyo, sir. Pagsisisihan nyo lahat ng desisyon nyo na to. Sir, baka po nabibigla lang kayo. Okay lang po. Hindi, Miss Arian, it's a long time coming. Matagal na rin talaga kitang gustong tanggalin. Dahil marami nang nagre-reklamo sa'yo. Itong tatandaan nyo. Mga bagay-bagay, yung mga skills na yan, natututunan yan.
Pero yung kagaspangan ng ugali nyo, wala nang pag-asa yan. Kaya ngayong araw, Eden, tanggal ka na. Ikaw hindi ka pa man din nag-a-apply. Wala, hindi kita kayo nag-apply. Sir. Makakalis na kayo. Sir, nag-effort ako ng damit to. Whatever. Umalis na kayo, mag-magic ka na lang doon sa kanto. Mark my words, sir. Pagsisisihan niyo to lahat. Tara na, babe. Ako anak, salamat sa pagpapatreatment mo nitong... Mga kaama. Oo. Huwag ka sa akin magpasalamat. Malaking utang na loob natin kay Sir Josh kasi, di ba, kung di dahil sa kanya, hindi tayo aabot sa tuntong-kantong sa buhay natin. Oo, totoo. Yung pagpapaaral na lang niya sa sayo. Sa France. Sa France, ha? Take note. Pagkatapos pinagtrabaho ko pa niya sa may Michelin star. Kaya for sure, yung restaurant din natin datagsaan ng mga tao. Kaya nga Pero aminin mo, may relasyon kayo ni Sir Josh? Oo naman, wala! Mm. Kailangan pa natin magparami ng pera. Mag-ipon pa tayo, katayo pa tayo sa pang-branch ng restaurant. Prutas! Yun yung goal. Prutas kayo! Oh, Aryan? let's. Chef ka na? Di ba? Ayan yung mga kaklase mong mata pobre. Sila ba yun? Tama ba? Oh, ma. Sila nga. Hello. Pagtapos ako ng pag-aaral kasi. Congrats. Congrats! Baka gusto mong bumili ng prutas namin nang makatulong ka naman kasi dahil sa'yo nawala ng trabaho tong girlfriend ko. Tapos blacklisted, hindi makahanap ng trabaho. Sana makonsensya ka. Wala pa. Iba ang dating ng mga sinasabi mo. Parang ako pa yung sinisisi mo, bakit walang trabaho yung boyfriend? Eh, sino pa dapat? Sino ba yung may pangit na ugali? Diba? Sorry na. Kaya nga ito na lang, tingnan mo, nagsisikap naman kami. Bilhin mo na itong mga prutas at saka gulay. Panigurado, ito, pwede yung maluto agad-agad kasi fresh yun eh. Oo, ang dami namin yan. Kalibasa, naka-LL na kami. Panay ang order neto. Kaya Yumabang bigla, marami no? kaming stock na ganyan. Yumabang bigla yung nanay niya, porket napatreatment lang, nakakalakad ka, kala mo kung sino agad. O, edi maramdaman nyo naman paano yabangin ng kapwa. Ganun yun. Alam nyo, binala ko sana bumili, pero wag na lang pala. Hindi niya deserve ng konting pera namin. Hindi, bilhin mo na. Yan, So, sige na. Aryan, joke lang, Tara sorry, na. sorry. Hoy, Aryan! Ikaw kasi. ikaw, anong pinagsasabi mo doon? Tara na.